Ang kahina-hinalang pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary matapos itong masangkot sa bilyong-bilyong halaga ng korupsyon mula sa mga flood control projects. Natagpo ang patay sa ibaba ng bangin si Maria Catalina Cabral. Ikinuwento ng driver ang mga naganap noong araw na iyon at ayon sa otoridad, walang sala si Hernandez at tugma ang lahat ng salaysay. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na kung susuriin ng mabuti ang kwento ng driver hinggil sa pagkamatay ng kanyang amo, maraming lalabas na red flags. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pinahayag na ng otoridad na walang foul play o anumang krimen ang naganap sa pagkamatay ng dating USEC na si Maria Catalina Cabral at na-interview na rin si Ricardo Muñoz Hernandez na driver nito at ang konklusyon ay he seems to be clean and clear of everything. Sa madaling sabi, malinis daw ito sa lahat ng mga pangyayari. Sa unang dinig mukha nga namang walang foul play sa pagkamatay ni Kathy. Pero hindi naman madedetermina sa kahit anong autopsiya kung may tumulak sa dating USEC o may bumundol na sasakyan para tumilapon. At mukha nga namang tumpak ang pinahayag ng driver hinggil dito. Subalit kung kukolektahin ang mga CCTV footage at panayam sa mga saksi, malinaw na maraming hindi tugma. Ito ang salaysay ni Hernandez. Umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami at papalipas po ng lang po, nakatanggal na stress. Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito, accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko siguro 1 hour, nakita ko Ikinuwento ni Hernandez na umaga ay nasa Cannon Road na sila. Sinalaysay nito na nandoon sila sa Cannon Road na nagpapalipas at nagtatanggal ng stress. Nagbalak mag-relax si Cathy mag-isa at nagnais na tumungo sa La Union. Malapit lang sila sa Camp 4 Bridge nang nagdesisyon itong bumaba sa tabi lamang ng kalsada. Sa Maramal, huminto muna sila sa tabi. Doon bumaba si Cabral ng sasakyan malapit sa gilid ng isang matarik na bangin na tinatayang may 30 metro ang lalim. Subalit may lumapit na pulis at sinabihan sila na bawal tumigil doon dahil raw accident prone ang lugar. Kaya dumiretso na sila ng Baguio, kumain, tapos ay nag-check-in sa hotel. Mukha namang walang problema. Kumpirmado ng hotel surveillance ang unang kwento ni Ricardo dahil 1:12 PM, kita sa CCTV na lumabas silang dalawa ng elevator. Mga 1:20, nakuha na ng pagpasok ni Hernandez sa kanyang hotel room. Tapos sa timestamp na 2:47, higit sa 1 oras ang diferensya ay makikita na kumatok si Cabral sa kwarto ng kanyang driver at bumuka sa kanya ang pinto. Hindi binanggit kung gaano katagal silang dalawa sa loob at walang detalye kung bakit pumasok sa room ng kanyang driver si Catalina. Ayon sa ulat, makalipas lang ang ilang minuto, nag-drive na sila palabas, nakuha sa CCTV. Bumaba muli sila ng mga 2:30 at nakarating ng mga alas 3, kung saan nagpaiwan na naman si Cabral. Umupo siya sa isang concrete block sa tabi lang ng kalsada
habang masayang nagse-selfie pa ang driver nito. Balikan ko na lang siya. Mm. Pagbalik ko siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. So natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, lumibot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik tuloy ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio uli. Tingin ka dito, Sa hotel. kuya, tingin ka yan. Sa hotel, pinunta namin yung sinag-checkinan na tinanong ko yung receptionist. Wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis. Sa sumunod na pahayag, sinabi ni Hernandez na pagbalik niya ng mga 1 hour, wala na doon si Kathy. Sa isa pang panayam, binanggit na mga bandang alas 4:30, nagpasya siya na balikan si Cabral. Mga alas 5 ng hapon walang nadatna ng driver sa lugar. Bumalik siya at sinilip niya yung ibaba ng bangin, pero wala naman daw siyang nakita. Tapos ay umikot-ikot ito at nagbaka sakaling nandoon lamang ang kanyang amo. Nagtanong siya sa mga taga roon kung may nakita silang babaeng mag-isang naglalakad, pero wala. Bumalik ito sa hotel at tinanong yung receptionist, pero wala naman daw doon. Sa unang tingin ay mukhang wala namang kakaiba sa kwento, subalit kung pakikinggan muli, ito ay kahina-hinala. Sinabi ni Hernandez na mga 1 hour nung bumalik siya, wala na sa pwesto ang kanyang amo. Pero ayon sa ilang residente na nakatira malapit lang sa gasolinahan, na napansin nilang nanatili ang driver sa sasakyan ng mahigit 1 oras at bumili pa nga ito ng sigarilyo. Ikinuwento ni Mang Arnulfo, may-ari ng gasolinahan, na nasa line of sight lang pala si Cabral at itinuro na mga 40 metro lang ang layo nito at kita mula sa kanyang gasolinahan yung pinag-uupuan ng dating Yusek. At iminuestra pa nga ito ng isang newscaster na sa pinagparadaan ng sasakyan, kita ang kinaroroonan ni Cabral. Ang sabi ng driver, nang bumalik siya, wala na doon si Kathy. Pero ang katotohanan ay, marahil alam nito ang buong pangyayari. Ikinuwento din ni Hernandez na nang silipin yung bangin, wala naman siyang nakita. Nag-drive siya paakyat sa hotel kung saan sila nag-check-in at tinanong ang receptionist. Tapos ay bumalik siya sa Cannon Road. May problema sa pahayag na ito dahil ayon sa ulat, walang CCTV na nakuhanan na bumalik si Hernandez sa hotel. Kaduda-duda ito dahil lang nag-check-in si Cabral, huli siya ng CCTV sa reception. Bukod dyan, panay daw ang silip ng driver sa bangin. Alam naman itong hindi makakababa doon ang kanyang amo dahil nakita na niya na matarik ito noong una niyang sinilip. Bakit panay pa rin ang silip? At kung hindi nga niya nakita noong maaga na may araw pa, paano nila ito nakita noong gabi na? Siyempre hindi naman ibig sabihin na automatic na may kinalaman si Ricardo sa pagkamatay ni dating Yusek. Pero may mga detalye sa kanyang kwento na mukhang meron siyang tinatago. Pati nga yung may-ari ng gasolinahan na si Mang Arnulfo ay napaisip kung bakit raw hindi binalikan agad ni Hernandez ang kanyang amo na nag-iisa sa tabi ng kalsada. At ang sabi nga ay mga 40 metro lamang ang layo niya at tanaw mula sa kanyang sasakyan. Isa pa sa mga pinagdududahan ng marami ay kung bakit hindi nito tinawagan si Cabral sa kanyang cellphone noong hindi niya ito nakita. At bakit pa siya bumalik sa hotel sa Baguio para lang magtanong? Alangan namang umalis mag-isa ang kanyang amo. Hindi ba't sinabihan siya na balikan mo ako? Ayon kay Hernandez, nang bumalik siya sa Cannon Road,
para hanapin si Cabral. Gabi na at hindi niya gaano kabisado yung daan. Ayon sa ulat, mga alas 7 nang nagpatulong ito sa mga pulis. At sa gitna ng kadiliman, na-flashlightan nila ang isang tila tao sa ibaba. Tinawag yung ibang pulis para masiguro kung ano iyon at doon nila napagtanto na may nakahandusay sa ibaba. Napilitang babae ng bangin para masiguro. At doon nga nila natagpuan sa likod ng isang malaking bloke ng bato ang duguan at walang malay na si Cabral. Bagamat clear na si Hernandez sa mata ng DOJ, sa mata ng mga netizens, hindi pa. Pinaniniwala ang hindi si Cabral ang nagdesisyong magpaiwan sa tabi ng bangin. May mga nagsasabi na ito ay payo ng kanyang driver. Ayon sa ilang netizens, kung nais ng dating Yusek na mag-relax, bakit sa tabi ng kalsada kung saan maraming sasakyang nagdadaan? Hindi ba't sinaway sila ng isang pulis na accident-prone yung lugar? Bakit sila bumalik? Alam ni Hernandez na gumagamit ng anti-psychotic drug ang kanyang amo. Bakit iiwan sa tabi ng isang bangin na halos 10 stories ang taas? Sinabi sa ulat noong ika-23 ng Disyembre na nagpositibo si Cabral sa gamot na citalopram na ayon sa kanila ay isang antidepressant. Kinumpirma ito sa Mayo Clinic na isa nga daw itong antidepressant. Pero may babala na ang citalopram ay nakapagpapahilo at nagpapahirap sa pagkilos ng tao. Hindi ba't binanggit ni Hernandez na patulog-tulog sa biyahe si Cabral? Ayon sa ilang netizens, mula pa noong una ay nag-iiwan na ng baka si Hernandez para siya ay mapawalang sala sa anumang mangyayari. Katulad ng pagkuha nito ng selfie na nakaupo si Cabral sa tabi ng bangin. Para nga naman masabi na buhay ito nang nagpaiwan sa kanya. Tapos kung gustong mag-relax, bakit iniwanan ito sa makipot na two-way lane? Kung talagang gusto nitong mag-relax sa dinami-dami ng lugar sa Baguio na hindi matao, doon pa sa delikado. Hindi ba't ilang beses nitong sinilip ang bangin? Ayon sa mga teorya, ay unang sinilip ni Hernandez ang bangin hindi para malaman kung nasaan ang kanyang amo. Subalit, upang masiguro, napatay na sa ibaba si Cabral. Maraming nagkukomento na marahil noong unang silip ni Hernandez ay nakita nito na gumagalaw pa si Cabral sa ibaba ng bangin. Kaya bumalik muna siya sa hotel. Tapos bumalik ng mga 1 oras at sinilip muli ang bangin. Bukod dyan ay higit 1 oras itong nasa gasolinahan. Ilang metro lamang ang layo sa pinag-iwanan ni Cabral. At tanaw ito mula sa kanyang sasakyan. Maaari daw alam ng driver na wala sa maayos na kalagayan si Kathy dahil sa anti-psychotic drugs na iniinom nito. Kaya hinihintay talaga ni Hernandez na mahilo sa gamot ang kanyang amo at mahirapang kumilos. Kaya pumarada ito sa gasolinahan kahit hindi naman nagpagasolina para lang makita kung ano ang mangyayari sa kanyang amo, kung masasagasaan o mahuhulog. Gayunpaman, saan ay hindi totoo ang mga hinala ng marami at walang kinalaman ng driver sa pagpanaw ng dating Yusek ng DPWH. Kung titignan ang panayam ni Hernandez, may mga nagbanggit na mukha namang tapat ito sa kanyang salaysay. Dahil kung magkakatotoo ang hinala ng mga netizens na hindi ito isang aksidente, siguradong lalalim na naman ang rabbit hole ng flood control scam. At totoong pinatatahimik ang mga maaaring pumutak. Ayon sa update, napasakamay na ng ICI ang mga computer ni Cabral mula sa kanyang opisina habang pinagtatalunan ang laman ng tinaguriang Cabral Files. Ito ang sinasabing magbubulgar sa mga senador at mga kongresistang may kinalaman sa mga budget insertions. Anong aral ang mapupulot dito? Maraming katanungan ang lumabas mula nang natagpuang patay ang dating DPWH Undersecretary. Ayon sa otoridad, tugma ang salaysay ng driver. Subalit kung susuriing mabuti ang kwento, may mga red flags na lumalabas. Siyempre, hindi naman automatic na may kinalaman si Hernandez sa pagkamatay ni Cabral. Gayunpaman, malamang meron siyang alam. Alam naman natin na lahat ay gagawin ng mga korap na politiko upang sila ay hindi mabisto. Hindi ba ang sabi? Kapag bukas ang kaban,
nagkakasala ang sinuman. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Kanya, saka sabi niya sa akin, tutulungan niya ako abang buhay. Kaso, ganun mong ginawa na.